Magandang gabi sa lahat. Ako si Jason, 21 years old, Tubong Leyte. Ibabahagi ko lang ang nakakakilabot naming karanasan. Hoy, Jason at Dads. Bilisan nyo na. Bubuksan ko na ang horror booth. Rinig kong sigaw ng presidente ng grupo namin. Patapos na. Sigaw naman ni Dads. Bakit ba kasi alas 8 ka na dumating? Alam mo namang maaga bubuksan ang horror booth kasi huling araw na ng intramurals, reklamo ni Dads habang pinupunasan ng pintura ang mukha ko. Pasensya na, napuyat lang kagabi. Oh, ayos na yan. Pamwesto na tayo, sabi ko sabay tumayo at pumunta sa pwesto ko. Nakapwesto ako sa may madilim na sulok ng kwarto kaya naman klarong-klaro ko ang mga kasamahan ko sa loob ng booth. Medyo madilim sa loob ng booth pero nakita ko si Cheryl na nakatayo doon sa may gilid malapit sa pinto. Nakaitim siyang damit at puti ang kanyang mukha. Lalapitan ko sana siya pero may pumasok ng mga grupo ng estudyante sa booth namin. Rinig ko ang kanilang mga tili habang binabagtas nila ang inihanda naming bahay. Kumikislap-kislap ang pulang ilaw na nagpadagdag ng kilabot sa loob. Napuno ng mga tili ang loob ng kwarto. Ginalangan ng mga kasama ko, sa isip ko. Boo! Sigaw ko sa mga estudyante at napatili naman sila. Hinabol ko sila kaya napatakbo sila palabas ng kwarto. Ako ang pinakahuling manggugulat sa mga papasok kaya kailangan ko silang habulin para lumabas sila. Bago ako bumalik sa pwesto ko ay lumapit muna ako kay Cheryl para kausapin siya. Pasensya ka na Cheryl sa naging asal ko kahapon. Siguro napagod lang ako sa booth kaya nasabihan kita ng masama kahapon. Pasensya na ulit, sabi ko. Hindi niya ako inimikan. Galit pa siguro kaya bumalik na lamang ako sa aking pwesto. Naging mabilis ang mga pangyayari. Sunod-sunod na pumasok ang mga estudyante. Siguro marami ang nakapila sa labas kaya mabilisan na ngayon. Makalipas ang halos 3 oras ay naisipan naming mag-break muna, para ayusin ang aming mga kolorete sa katawan. Break muna tayo for 20 minutes tapos magpapatuloy na naman tayo, sigaw ng presidente namin. Oh, mayaman na ba tayo? Biro ni Dad sa lahat. Napapunta naman kami sa unahang parte ng kwarto para basahin ang mga komento ng mga pumasok sa booth namin. Nasisiyahan ako kapag nagbabasa ng mga komento lalong-lalo na kapag nagustuhan ng mga tao ang inihanda namin. Kumuha ako ng ilan sa mga papel at binasa ang mga nakasulat. Napangiti ako sa mga nabasa. Wow! Ang galing naman ni Cheryl. Laging pinupuri sa mga komento. Nakakatakot daw ang Black Lady. Hindi ko na natapos pa ang aking sasabihin nang biglang kinuha ni Dads ang papel sa akin. Pansin ko ang pag-iba ng kanyang mukha habang binabasa ang nakasulat. Ba't parang namumutla ka, Dads? Hindi may guhit ang mukha mo. Biro ko ngunit wala ni isa ang tumawa. Napatingin sila sa akin na parang takot. Jason, nanginginig na tawag sa akin ni Dads. Aaminin ko, natakot ako sa mga sunod kong narinig. Absent si Cheryl ngayon. Wala tayong Black Lady.